In this video, gagawa po tayo ng VLAN with trunk port. So, kailangan po natin mag-input ng dalawang switch na kakailangan natin. So, dapat ang switch na ilalagay po natin sa na kailangan is 24 ports. So, kailangan po natin siyang mag-input ng tatlong PC. The PC1, PC2, at saka PC3. So, kung i-connect natin yung PC1 sa switch 1, dapat ang fast internet niya po is fast internet 1. Kasi, kailangan po natin maglagay ng dalawang allowance. Sa may PC2 naman, dapat naka-fast internet siya sa may fast internet 2. And ganoon rin po sa may PC3, dapat naka-connect po siya sa may fast internet 3. So, gagawin po natin, maglalagay po tayo ng circle na maglalagay po tayo sa taas ng VLAN 1. So, ito na po ang ating VLAN 1. So, kailangan natin pong gumawa ng VLAN 2. Ang VLAN 2 naman po ay may tatlong PC. The PC4, PC5, and PC6. So, ang PC4 na po natin ay i-connect po natin siya sa may switch 1 na naka-fast internet 6 siya kasi ang VLAN 1 dapat nakakonect po siya sa may hanggang fast internet 5. So, ang VLAN 2 naman ay naka fast internet 6 to 10 siya. Kaya ang VLAN 4 naman ay dapat naka-connect siya sa may VLAN ay fast internet 6. Ganun din po sa may PC5 natin. Dapat nakakonect po siya sa may fast internet 7. So, ganun din po sa may PC6 natin. Dapat nakakonect po siya sa may 8. So, kailangan po natin ulit mag-input ng circle. And ito naman po ang ating nagawang VLAN 2. So, ang next natin gagawin ay VLAN 3. So, kailangan po natin ulit mag-input ng tatlong PC. So, pag i-connect na po naman po natin yung VLAN 3 natin sa may switch 1, dapat naka-fast internet siya sa 11 to 15. Kasi ang VLAN 2 na natin ay 6 to 10. So, ganun rin po ang gagawin natin sa may PC9. Dapat naka-fast internet 12 siya. Para magawa natin yung trunk ports natin. So, mamaya na tayo maglalagay ng circle. Maglalagay po tayo ng PC para mas mabilis. Ang VLAN 4 naman po natin, dapat naka-fast internet 16 to 20. Kasi ang VLAN 3 na natin ay 11 to 15.
ating VLAN 3. Sa taas naman po ito naman po ang VLAN 4 natin. So, kailangan po natin mag-input ng mga PC sa may switch 2. Okay. Gagawa rin po tayo. Dapat magkaparehas po sa may switch 1 at nang ginawa natin sa may switch 2. Yan. So, i-connect na natin siya. Sa may PC1 natin sa may switch 2, dapat nakakonect rin po siya sa may 1 to 5 na fast internet. So, kailangan natin siyang i-connect sa may fast internet 1 and ganoon rin po sa may fast internet 2. Dapat naka-fast internet 2 siya. And ito namang PC4 natin, dapat naka-fast internet 6 to 10 siya. Kasi ganun din yung ginawa natin sa switch 1. Dapat magkakapareho sila. And yung isa naman, fast internet 8 siya. Okay, and mag-input po tayo ng 2 circle left. So, ito naman po ang ating VLAN 1 na nagawa. And ito naman po ang VLAN 2 natin. So, gagawa po tayo ng VLAN 3 na dalawang PC lang. Kasi sa VLAN 4, 4 ang naka-input na PC doon. So, ito na po. Sa may VLAN 3 natin, dapat naka-fast internet 11 to 15 siya. Dapat ang PC1 natin doon is dapat nakakonect siya ng PC11. Okay. Ito na yun. So, nagawa na po natin yung VLAN 3. And ang susunod natin i-connect yung VLAN 4. So, ang VLAN 4 naman po ay dapat naka-fast internet 16 to 20 siya. 16 yung isa, yung 17. Yung isa naman, naka-fast internet 18. Fast internet 19. So, mag-input tayo ng 2 circle.
po natin si switch 1 at saka si switch 2. So, si switch 1, kailangan natin naka-fast internet 5 siya. And dapat, ang switch 2 naman natin, dapat fast internet 5. So, ang susunod, fast internet 10 to fast internet 10. Susunod na naman, fast internet 15 wait lang po. Dapat 16 may 17 yung isa 16. So yan, nagkamali po tayo dyan. So ang switch 1 dapat fast internet 15, so switch 2 dapat fast internet 15. So ang susunod natin gawin is sa may switch 1 dapat naka fast internet 20 siya, at sa may fast switch 2 dapat naka fast internet 20 rin po siya. So ito pong ginawa natin na ito po ay ang Cisco Packet Tracer VLAN with trunk ports. So kailangan po natin siyang i-save sa may ating files. Pangalan po ng file natin na gagawin is VLAN with trunk ports. Then dapat naka-input yung papilitin natin. Then ang susunod naman po natin gagawin is yung Cisco Packet Tracer VLAN with access ports. So dapat tanggalin pa natin to. Dapat naka fast internet 20 and fast internet 20. And ito na po yung ating access port.